Magandang hapon sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Welcome po doon sa mga nanonood sa YouTube o kaya sa Facebook o yung mga nakikinig sa DCAS 702. Mga kapatid, binabati ko po kayo. Ako po si Pastor BJ Sebastian ng Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ay mananambahan sa ating Panginoon. Bilang tawag sa pagsamba, basahin po natin ang mga awit 9, 1 at 2. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko, aking sasabihin sa lahat, ang kahanga-hangang mga gawa mo. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo. O kataas-taasan, ako'y aawit ng pagpuri sa pangalan mo. Tayo po ay umawit sa ating Diyos. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalamitan. Kayong mga lingkod niya'y sunurin kailanman. O purihin niyo siya, kayong lahat na nilalang. Sa lahat ng mga dahong naghahati ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Hindi ko lamang pupurihin, ang pangalan mo'y darakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso mo'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasamba. sabay niyo po kami sa pag-awit sa ating Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Hindi ko lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y darakilain. Wala sa'yong maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang pangalan mo'y darakilain. Wala sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasamba.
taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ay sa'yo'y magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ang sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kagaling ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibu't buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ay sa'yo'y magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ay sa'yo'y magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalangit ng awitin. Sa pag-alon, puso ay sa'yo'y magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ay sa'yo'y magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin. Wagas na pagsintay, iyong tingin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalangit ng awitin. Mga kapatid, tayo po ay nasa bahagi ng ating pananambahan na tayo ay mananalangin bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Ang sabi sa mga awit 17:6 and 7, "Ako'y tumatawag sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. Ang iyong pandinig ay ikiling sa akin. Ang aking mga salita ay pakinggan mo rin.
Ipakita mong kagilagilalas ang tapat mong pagmamahal o tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan mula sa kanilang mga kaaway sa iyong kanang kamay. Tayo po ay manalangin mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin sa araw na ito. Marami pong salamat sa lahat ng iyong mga biyaya sa amin sa araw-araw. Salamat po sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa iba sa amin, Panginoon, na pumapasok sa trabaho at lumalabas ng bahay at nakikisalimuha, Panginoon, sa karamihan ng mga tao. Kami po ay iyong iniingatan at pinoprotektahan at nagpapasalamat kami na ang ilan sa amin na ganito ay hindi nagkakasakit. Marami pong salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyong binibigay sa amin, sa kagalingan, O Diyos, ng mga nagkasakit na at ngayon naman ay gumaling. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng aming tinatangkilik, ang mga ibinibigay mo sa amin pagkain sa araw-araw, ang mga pangangailangan namin na gamot o para sa aming mga tahanan. Kayo din po ang nagbibigay ng lahat ng ito. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa inyong paghihikayat sa amin. Tuwing kami nalulungkot o kaya ay nagugulumihanan. Kapag kami ay nag-worry, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming paligid dahil sa COVID-19 na pandemya na ito at kung ano-ano pang mga kaguluhan sa aming gobyerno o sa mundo. Panginoon, kayo ang nakaupo sa trono at nananalig kami na kayo ang siyang may hawak ng lahat ng mga ito. Kaya nga, O Diyos, sa aming panalangin sa hapong ito ay inilalapit namin ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Kayo nga po ang magpala ng aming ekonomiya at bigyan niyo po ito muli ng kalakasan sa unti-unting pagbukas ng aming ekonomiya, Panginoon. Kayo po ang magpayabong at maglago ng mga negosyo. Kayo po ang magbalik ng mga trabaho, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho. Kayo po ang magbigay ng hanap buhay sa bawat isa sa amin. At pagyamanin niyo, Panginoon, ang aming mga komersyo, ang aming mga agrikultura, ang aming mga pabrika. O Diyos, kayo po magpakilos ng mga iyan, sapagkat sa iyo naman po lahat talaga nang gagaling ang aming mga tinatangkilik. Kaya sa inyo kami umaasa, O Diyos. Kayo po ang magpala ng aming mga pinuno upang sila ay tama ang pamamahala. Yung mga ilan sa kanila, Panginoon, marami pa sa kanila, O Diyos, ang hindi pa nakakakilala sa inyo, na siyang naghirang sa kanila upang manilbihan sa kanilang mga pwesto. Nawa, Panginoon, sa panahon na ito, ay hanapin nila kayo at matagpuan nawa nila kayo at sila nawa, Panginoon, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamaliit na kawani at sundalo at pulis ng aming pamahalaan ay makakilala sa inyo ng may kaligtasan, O Diyos, upang sila ay lalong maging tapat sa panunungkulan nila bilang inyong mga lingkod. Kayo po ang magpala sa kanila, O Panginoon, at bigyan niyo sila ng kalakasan ng katawan, ng kalinawan ng pag-iisip, at ng pagtatapat sa paglilingkod nila sa bayan. O Diyos, ang aming iglesia din po ay nilalapit namin, ang Green Hills Christian Fellowship. Amin pong idinadalangin ang isang programa namin na ang tawag namin ay marketabilities, no? Na kayo po ito po ay isang programang ginagawa namin upang ang mga nawalan ng trabaho o humina ang negosyo, Panginoon, sa aming mga kapatiran ay magkaroon ng mas maraming pagkakataon na mga lakal sa aming mga magkakapatid sa pananampalataya. Nawa kami ay biyayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito. Idinadalangin din namin at pinagpapasalamat namin, Panginoon, at pinagpupuri namin sa inyo ang pagkukomisyon ng aming si Elder Ed Trono sa aming church planting ministry. Kayo po magpala sa kanya. Siya po ay isang tapat na lingkod ninyo. At ang aming dalangin po, Panginoon, ay protektahan niyo siya at pagpalain niyo siya
Bigyan niyo siya ng kalakasan na nagmumula sa inyong diwang banal upang siya ay tunay na makapaglingkod at ang lahat ng kanyang gagawin, O Diyos, ay magkaroon ng bunga sa aming kalagitnaan. Ang aming mga gawain, Panginoon, ay idinadalangin namin sa iyo, ang aming mga growth group at fellowship, lalo na, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita, ang pagtuturo sa mga growth group, Y group, fellowship group, mga online Bible study, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin. At ang bawat bitaw namin, O Diyos, ng inyong salita, ibigyan nyo ng kapangyarihan para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa at sa ikalalago ng pananampalataya ng iba. Panginoon, sa hapong ito, inilalapit namin lahat ito, hindi dahil kami may karapatan na humingi sa inyo, kundi sa karapatan lamang ng aming Panginoon at mananakop na si Jesus. Amen at Amen. Ngayon naman mga kapatid, ay samahan niyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay matatagpuan sa mga awit 119, 97 hanggang 104. Mga awit 119, 97 hanggang 104. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iniingatan ang iyong mga salita. Sa lahat ng masamang lakad ay pinigil ko ang mga paa ko upang aking masunod ang salita mo. Ako'y hindi lumihis sa mga batas mo sapagkat tinuruan mo ako. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin ay nagkaroon ako ng kaunawaan, kaya't kinapopotaat ko ang bawat huwad na daan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa hapong ito. Mga kapatid, tayo naman ngayon ay mananambahan sa ating Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Nagpapatuloy po tayo sa mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. Ang pamagat po ng ating mensahe sa hapong ito ay, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Mga awit 119, 97 hanggang 104. Nagkaroon po tayo ng parang mini-series dito sa mga awit 119 na nagbubunyi ng kadakilaan ng salita ng Diyos at ang pagpapala na idinudulot nito sa ating buhay Kristiyano. Ito ang pinakamahabang salmo sa mga awit at ito rin ang pinakamahabang kabanata sa buong Biblia. Tama lang siguro na ang tema nito ay ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Wala nang iba pang mas mahalagang gabay sa isang Kristiyano kundi ang banal na kasulatan. Wala nang mas nakahihigit pa sa kanya. Kung tunay na iisipin ang lahat ng pagpapala ng Biblia sa atin, kulang pa rin ang haba ng awit 119. Kulang na kulang pa ho sapagkat napakarami po at walang hanggan ang biyaya sa atin ng kanyang salita. Noong ating huling pag-aaral sa estropang Lamed, verses 89 to 96, natutunan natin doon na may katatagan, kaaliwan, at kaligtasang taglay ang salita ng Diyos. Dahil dito, maaari nating asahan at pagkatiwalaan ang mga kautusan, patotoo, at pangako ng Diyos sa kanyang salita. Ang dominanting tema ng estropang Mem, yan po ang estropang ating pinag-aaralan ngayong hapong ito, ay kung paanong ang pagmamahal sa salita ng Diyos ay nagdadala ng pakinabang at wastong pamumuhay sa isang mananampalataya. Makikita natin ito sa tatlong bahagi. Una, ang pagmamahal
sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang pakinabang ng salita ng Diyos. At pangatlo, ang pamumuhay ng salita ng Diyos. Ang pagmamahal, pakinabang, at pamumuhay ng salita ng Diyos. Tignan po natin yung una, ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 97, "O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw." Tapos ang sabi sa verse 103, "Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko." Yun po ay honey, no? Yung pulot. Ang pagmamahal ng salmista sa salita ng Diyos ay paulit-ulit na tema sa mga salmong ito, dito mismo sa Psalm 119 ng mga awit. Sabi sa verse 113, "Kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan." Ang sabi sa verse 163, "Aking kinapopotan at kinasusuklaman ang kasinungalingan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan." Ang sabi din niya sa verse 165, "May dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan. Walang anumang sa kanila ay makapagpapabuwal." Mga kapatid, in love po ang salmista sa salita ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng salmista sa mga kautusan ng Diyos na nasulat nga niya ang pinakamahabang salmo at kabanata sa buong Biblia. Ang tanda ng kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos ay ang kanyang pagbubulay-bulay nito sa buong araw. Sa buong araw po mga kapatid. Kung hindi po araw, gabi. Kung hindi po gabi, araw. So maghapon po. No? Siguro tumitigil lang siya kapag siya'y tulog. No? Ganyan ang ginagawa ng taong pinagpapala. Kung matatandaan niyo po sa mga awit 1, sa talatang 2, ang sabi doon, "Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan." Kaya nga po, kung hindi araw, gabi. Kung hindi gabi, araw. So, maghapon po ang kanyang pagbubulay-bulay sa kanyang kautusan. At dahil dyan, sabi sa verse 3 ng mga awit 1, "Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya." Nais niyo po bang magtagumpay sa lahat ng inyong ginagawa? Dapat po pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at mahalin ang salita ng Diyos, katulad ng salmistang ito. Buong araw po, araw at gabi, maghapon. Dahil din sa kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos, naging matamis, sabi sa verse 103, ang kanyang panlasa, sa kanyang panlasa ang banal na kasulatan, naging parang honey. Alam niyo po, ako'y diabetic. Kaya bawal po ako actually uminom ng honey. Pero sa umaga po ay umiinom po ako ng apple cider na may konting honey. Bakit po nilalagyan ng misis ko ng honey? Para medyo tumamis naman po yung maasim na apple cider na yon. Sapagkat yan po ang ginagawa ng honey. Pinatatamis niya ang lahat ng nasasahugan nito. So, ang salita daw ng Diyos ay napakatamis dahil mahal na mahal niya at napakatamis sa ating salmista na parang honey. Parang honey ang salita ng Diyos. Ganyan din ang karanasan ng salmista na umakda ng mga awit 19. No? Si David po yata yon. Mga awit 19:10, verse 10. "Higit na dapat silang naisin kaysa ginto." Yun daw pong mga salita at kautusan ng Diyos. "Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, hindi higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot po kyutang tumutulo." Naku, napakasarap po ng imahen, ng larawan na dinodrawing doon ng ating salmista. Ganyan din ang
Ganyan katamis ang salita ng Diyos sa kanya. Ganyan niya kamahal ang salita ng Diyos. Hindi po ba pag tayo may minamahal, napaka-sweet po kapag ating nakikita, nakakausap, o nakakasalamuha, nakakasama ang ating minamahal. Ang tawag po dyan kung minsan ay napakalagkit, parang honey. Ganun po ang pagmamahal ng salmista sa banal na kasulatan. Mga kapatid, ganyan din ba ang ating pagtingin sa Biblia? Ganyan din ba ang ating pag-ibig sa salita ng Diyos? Ganyan din ba siya katamis sa ating panlasa? Siya din ba ang laman ng ating mga pagbubulay-bulay sa maghapon? Naku, pag tinanong na po natin, parang nakakaasiwa po, hindi ho ba? Natitiyak ko na hindi ganito ang pagmamahal ng karamihan sa atin sa Biblia. Wala siguro sa atin, kasama na ang inyong lingkod, na ganito ang pagtingin at pag-ibig at pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi nga natin makuhang basahin ang Biblia sa araw-araw Di ba? No, aminin naman po natin. Pagbulay-bulayan pa sa maghapon, hindi nga natin makuhang basahin. At kung basahin man natin, para tayong pinapaso sa pagmamadali at sa pagkainip. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Kapag may nakikita po tayong larawan ng isang salmistang nagmamahal sa salita ng Diyos, at tinitignan po natin ang sarili nating buhay sa ating pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, para ho tayong nanliliit, hindi ho ba? Kasi ganun ho ang pakiramdam ko nung binasa ko ito at nung inaral ko. Parang bigla ho akong napakaliit dahil napakakulang, mga kapatid, ang aking pag-irog, pag-ibig, pagmamahal, pagtingin sa ating Biblia, sa salita ng ating Diyos. At siguro po, marami sa inyo, marami sa atin. Ganyan din ang magiging pakiramdam kapag nakikita natin ang ganitong klaseng pagmamahal sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang nilalarawan ng salmista dito ay isang uliran na pagtingin sa salita ng Diyos na dapat nating sikapin na maabot sa araw-araw. Sa bawat araw na ginawa ng Panginoon, dapat nating sikapin na maabot ang layuning ito, ang uliran na halimbawa ng salmistang ito. At hindi tayo makakarating dyan kung hindi natin uumpisahan ngayon din, mismo. Kung hindi po tayo mag-uumpisa magbasa ng Biblia natin, ngayon din, bukas makalawa, bukas o mamaya mismo, no? Bago tayo matulog. Mga kapatid, kung hindi natin uumpisahan, hindi po tayo makararating. Hindi po tayo lalapit sa layunin na yan ng ganitong klaseng pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi pagiging perpekto bukas makalawa ang hinihingi ng Diyos, kundi ang pagkakaroon ng progreso patungo sa ganitong pagmamahal ng banal na kasulatan. Ngayon, may dahilan po kung bakit ganyan na lamang ang pagtingin at pagmamahal ng salmista sa salita ng Diyos. May dahilan po. Dahil meron pong pakinabang ang salita ng Diyos. So nakita na po natin ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ngayon naman po tingnan natin ang pakinabang ng salita ng Diyos. Sabi ng verses 98 to 100, "Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iniingatan ang iyong mga salita." Pansinin po natin yung teksto, no? 3 beses po sinabi ng salmista na siya ay nagkaroon ng higit na pangunawa. 3 beses. Ginawa akong higit na marunong sa verse 98. Ako'y may higit na pangunawa sa verse 99. Ako'y nakauunawa ng higit sa verse 100. Paulit-ulit po.
May pakinabang po ang salita ng Diyos. Ang kahigitan niya ay kaysa sa 3 iba't ibang klaseng tao. Kaysa aking mga kaaway, sa verse 98. Kaysa lahat ng aking mga guro, sa verse 99. Kaysa nakatatanda, sa verse 100. Tapos ang dahilan ng kanyang kahigitan ay malinaw. Paulit-ulit din niya po sinabi. Sabi niya, "Nang mga utos mo, ito'y laging kasama ko." Nasa verse 98. "Ang iyong mga patotoo, aking binubulay-bulay." Nasa verse 99. "Ang iyong mga salita, aking iniingatan." Nasa verse 100. Meron pong sinasabi dito ang ating salmista. Hindi po kayabangan ang ipinapakita ng salmista dito sa mga talatang ito, kundi isang pagbibigay dangal sa kapangyarihan at pakinabang ng salita ng Diyos. Higit ang kanyang karunungan sa kanyang mga kaaway, hindi dahil siya ay likas na mas matalino, kundi dahil mas higit ang karunungan ng Diyos na kanyang sinasamba. Ang mga kaaway niya, mga kaaway ng salmista, siguro kaya niya naging kaaway, mga kaaway ng salmista ay kaya niya naging kaaway ay dahil sa kanyang pananampalataya siguro sa Diyos. Dahil siya ay lumalakad na matuwid. Kaya yung hindi lumalakad ng matuwid, napapakita niyang baluktot. Dahil sa kanyang paglakad ng matuwid. Sapagkat hindi sila naniniwala siguro sa Diyos, yung kanyang mga kaaway. Datapwat sila yung mga hangal. Ba, pastor, napakabigat naman po yun. Yun ang sabi ng mga kawikaan, chapter 1, verse 7. Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. So yung umaaway sa kanya, mga hangal. Sila ay mga hangal hindi dahil sila hindi matalino, kundi dahil hindi sila naniniwala sa Diyos at lalo na sa kanyang salita. Higit ang kanyang pangunawa kaysa sa kanyang mga guro sapagkat ang pinagmumula ng kanyang kaalaman ay mas higit sa mga kaalaman ng mga dalubhasa ng mundong ito. Tingnan niyo halimbawa ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto 1:20. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Ginawa daw pong kahangalan. Foolishness ng Panginoon ang karunungan ng sanlibutan. Kaya po higit ang kanyang pangunawa sa kanyang mga guro. Sapagkat marami po tayong mga guro, ang kaalaman nila ay kaalaman lamang po ng sanlibutan. Ngunit kahangalan daw nga po ito, sabi ng Panginoon. Higit ang kanyang pangunawa kaysa sa mga nakatatanda o yung mga taong marami ng karanasan sa buhay. Sapagkat hindi lahat ng may karanasan, hindi lahat ng matanda, at hindi lahat ng kanilang karanasan ay ayon sa katuwiran ng Diyos. Sabi ni Job 32:8 and 9, ngunit ang Espiritu na nasa tao ang hininga ng makapangyarihan sa lahat, ang nagbibigay sa kanya ng unawa. Hindi ang dakila ang siyang matalino, ni ang matanda man ang siyang nakakaunawa ng wasto. Hindi ba totoo yun? Na marami po tayong matatanda, tumatanda ng paurong. Hanggat tumatanda, lalo silang parang walang kaalaman sa salita ng Diyos at parang lalo silang hindi sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Para sa Diyos, hindi po advantage yung pagiging matanda, kundi yung pagkamaalam sa salita ng Diyos at yung matapat na sumusunod sa salita ng Diyos. Ang pinakamahalagang punto po ay yung sinabi kong huli. Ito po ang pinakamahalagang punto sa lahat ng ito. Hindi ang kaalaman lamang ng salita ng Diyos ang nagbibigay pakinabang sa salmista. Pansinin po nyo,
yung mga sinabi niya. Ito'y laging kasama ko, sabi niya sa verse 98. Aking binubulay-bulay, sabi niya sa verse 99. Aking iniingatan, sabi niya sa verse 100. So hindi ang kaalaman lamang ng salita ng Diyos ang nagbibigay pakinabang sa salmista, kundi ang kanyang pagsunod dito. Baliwala po ang inyong kaalaman sa salita ng Diyos kung hindi po tayo sumusunod at tumatalima sa kanyang kalooban. Marami ang dalubhasa sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit yaong matapat na sumusunod dito ang siyang makikinabang ng lubos sa biyayang dala nito. Kaya't ang ating pagmamahal sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pakinabang na siya namang magpapalakas ng ating, pangatlong bahagi na po tayo, ng ating pamumuhay ng salita ng Diyos. Verse 100, 102 at 104. Sa lahat ng masamang lakad ay pinigil ko ang mga paa ko upang aking masunod ang salita mo. Ako'y hindi lumihis sa mga batas mo sapagkat tinuruan mo ako. Tas sabi sa verse 104, sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin ay nagkaroon ako ng kaunawaan, kaya't kinapupuotan ko ang bawat huwad na daan. Katulad ng mga naunang mga talata, mga kapatid, mayroong tatlong resulta ang pagmamahal ng salmista at pakikinabang niya sa salita ng Diyos. May tatlong resulta po. Sabi niya sa verse 101, sa lahat ng masamang lakad ay pinigil ko ang mga paa ko. Katulad ito nung pinagpalang lalaki muli sa mga awit 1. Sabi sa mga awit 1, verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Mga awit 1:1. Pansin niyo po, lumalakad, tapos hihinto siya. Tumatayo, tapos uupo na, umuupo. Ang salmista po ay hindi po ganito. Pareho po siya nung pinagpalang lalaki sa mga awit 1:1. Hindi tayo maaaring mamangka sa dalawang ilog, mga kapatid. Kung tayo susunod sa salita ng Diyos, katulad ng sinasabi ng salmista dito, hindi tayo maaaring makibagay at makisalimuha sa masasama. Hindi po talaga pwede. Tas sabi niya sa verse 102, ako'y hindi lumihis sa mga batas mo. Alam na ng salmista na ang paglayo sa salita ng Diyos ay nagdadala lamang ng dalamhati. Alam na ho niya yon. Paano ho natin nalaman na natutunan niya po ang leksyon na yon? Natatandaan niyo po yung ating inaral sa verse 67. Ang sabi po doon, bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ngunit ngayon, tinutupad ko ang salita mo. Bakit siya naligaw? Kasi hindi niya tinutupad ang salita ng Diyos. Kaya nga ngayon, tinutupad na niya. At dahil siya'y naligaw, siya'y nagdalamhati. So alam na ng salmista na kung siya ay lilihis sa ibang daan, kung siya ay lalayo sa salita ng Diyos, dalamhati lang ang dala nun. Sapagkat tinuruan na siya ng leksyon ng Diyos, kaya sabi niyo rito, sapagkat tinuruan mo ako. Yung po ang leksyon na tinuro ng Diyos sa kanya, na ikaw lalayo sa akin, dalamhati lang ang hatid niyan. Kaya matindi ang naging pagkapit niya sa salita ng Panginoon. Tapos sa huling talatan, sabi ng salmista, kinapupuatan ko ang bawat huwad na daan. Ito ang naging bunga ng matapat na pagsunod niya sa mga tuntunin ng Diyos. Nalalaman natin ang kinamumuhian niya kapag ating alam ang kanyang salita. Kung alam natin kung anong kanyang gusto at hindi gusto, nalalaman natin kung ano ang kinamumuhian ng ating Panginoon. At dahil mahal natin siya, kinamumuhian din natin ang lahat ng kinamumuhian din niya. Yun po ang resulta ng pagsunod, pag-aral, pagbubulay-bulay sa salita
ng Diyos. Mga kapatid, ang pagmamahal sa salita ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pakinabang ng salita ng Diyos upang ating matapat na maipamuhay ang salita ng Diyos. Ganun po ang proseso. Yung pagmamahal, nagdadala ng pakinabang, nagre-resulta sa pamumuhay ng salita ng Diyos. Ano ang hamon sa atin ngayong hapong ito, mga kapatid? Ito po ang hamon siguro sa atin. Sa bawat isa sa atin, sinasama ko na po ang inyong lingkod. Dahil malayo pa nga ho tayo sa ganitong klaseng pagmamahal at pagtatapat sa salita ng Diyos, kailangan nating makita ang larawang ibinibigay ng salmista dito bilang isang layunin, isang mithiin na kailangan nating habulin. Ito ang uliran na pagtingin sa salita ng Diyos. Pagmamahal, pakikinabang at pamumuhay ng salita ng Diyos. Ito ang ating layunin. Inilarawan ng salmista dito ang dapat nating targetin. Ito ang ating dapat habulin. No? Maaring malayo pa tayo sa layuning ito. Sa akin pong sariling buhay, palagay ko malayo pa ho talaga ako dito. No? Ngunit hindi tayo lalapit dito kung wala tayong gagawing pagkilos. Pastor, hindi ho ako ganyan busy ho ako Ang hirap po ng buhay ngayon, pandemic. Kailangan nung maghanap buhay. Kailangan magsikay, no? Dahil hindi ho kami kakain, kami mag-anak. So wala na ho akong oras na magbubulay-bulay pa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mangilabot po tayo kung ganyan ang ating ugali. No? Sapagkat napakalayo po niyan sa uliran na ipinapakita ng salmista dito. Mga kapatid, alam niyo po, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ako po ay naging aktivista nung ako ay estudyante sa UP. Nung ako ay aktivista pa sa UP, mga 40 years na po ang nakalilipas. No? Konting panahon lang naman po, bata pa po ako. No? Pero 40 years na po since ako ay nasa UP at ako ay aktivista noon, meron po kaming paboritong isinisigaw sa mga rally. No? Kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Naku mga kapatid, bigla ko naalala tuloy yung mga hamong itong salita yung mga salitang paghamon na ito. Na akin pong sinisigaw nung ako'y namumuno pa ng mga rally nung panahon na ako'y aktivista. Mga kapatid, kung layunin nating maging tagapagmahal ng salita ng Diyos, katulad ng salmista, kung layunin nating maging tagapagpakinabang ng biyaya nito sa ating buhay, kung layunin natin na maging tagapagpamuhay ng mga kautusan, tuntunin, kalooban ng ating Panginoon, matanong ko po kayo, kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mga kapatid, tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, inantig niyo po ang lahat ng aming damdamin sa hapong ito. Nawa po, Panginoon, ito ay magresulta sa aming panunumbalik sa iyo, sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming pagmamahal sa iyong salita, upang aming matamo ang pakinabang ng iyong salita, at lalo naming maipamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita. Yan ang dalangin namin, O Diyos. Kayo po ang kumilos sa bawat isa upang yan ang maging layunin ng bawat isa sa amin at upang yan ay maging totoo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mauna na po ang inyong lingkod.
Maging totoo nawa ito sa lahat sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. O Panginoong Diyos, wala kang katulad, pagkat ika'y dakila at laging tapat, at taglay mo, lakas at kapangyarihan, ay walang kaparisan, walang hangganan. Pag-ibig mo, Yahweh, ay walang kaparay. Sa tuwing-tuwingay, aking isasaysay. Ang mga gawa mo'y tanging sasambitin, tanging pangalan mo siyang pupurihin. Pupurihin kita sa aking puso, isip at kaluluwa. Pupurihin kita, pupurihin kita, sa buong buhay ko'y pupurihin ka. Pag-ibig mo, Yahweh, ay walang kapatay. Sa tuwing-tuwingay, aking isasaysay. Ang mga gawa mo'y tanging sasambitin, tanging pangalan mo siyang pupurihin. Pupurihin kita, pupurihin kita, sa aking puso, isip at kaluluwa. Pupurihin kita, pupurihin kita, sa buong buhay ko'y pupurihin ka. Pupurihin kita, pupurihin kita, sa aking puso, isip at kaluluwa. Pupurihin kita, pupurihin kita, sa buong buhay ko'y pupurihin ka. Pupurihin kita, pupurihin kita, sa aking puso, isip at kaluluwa. Pupurihin kita, pupurihin kita, sa buong buhay ko'y pupurihin ka. Sa buong buhay ko, pupurihin ka. Mga kapatid, sabahan niyo po ako sa isang dalangin pangwakas. O Panginoong Diyos, kayo po ang magbitaw ng inyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang inyong pag-ibig, O Diyos, na wagas at walang hanggan. Ang pagsasakripisyo ni Kristo para sa amin at ang kanyang pananakop sa aming mga kasalanan, O Diyos. At ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng inyong diwang banal, magmula ngayon at magpasawalang hanggan ay mapasa amin nawa sa ikapupuri ng inyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa aming pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Magandang hapon po sa inyong lahat.